Okay. Hello. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Ngayong hapon na ito, pag-usapan natin yung what happened in the Senate this afternoon. At ang daming pangyayari doon sa session na yan. I think session number 67. At discuss natin, we will be talking about those happenings na nangyayari dyan sa Senado. Napaka-exciting ng pangyayari that is worth subaybayan natin at bigyan natin ng komento, opinion yung mga pangyayari doon, kung ano ba ang mangyayari kaya sa susunod na mga kabanata dyan sa session ng plenary session ng Senado. So bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti. Pakipindot naman yung like, pakipindot ng like, libre lang yung like. Then try to share this video to your friends, and if you're new to this channel, you're a new viewer, paki-subscribe naman. Kahit pa isa-isa lang, okay lang yun. So magandang hapon din, magandang hapon doon sa ating mga OFW. Naligaw kayo dito sa Justin Talk News PS. Welcome sa inyo. I hope you will follow Justin Talk News PS. So ano bang naganap sa Senado? Plenary session ng Senado this afternoon. Napakaraming ganap. Unang-una, nung nakaraang mga araw, nung Friday, Thursday, lumulutang lang balita at nagpapasabog na ng balita si Lacson. There will be fireworks daw pagdating ng Lunes, meaning maa-unseat na nila si SP Alan Peter Cayetano, at yan ay support. Ibig sabihin, hindi sumabog na paputok na fireworks na sinabi ni Pinky Lacson. Walang nangyari na pagpalit ng liderato sa Senado, at ngayon si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. So hindi nagmaterialize yung mga gapangan nila. Ginagapang nila yung mga senators at pinatakot, at ito nagbunsod ng pag-iisip ng mga senator na lalong lumaban tuloy. Kaya tinatayuan nila ang kanilang mga prinsipyo. Dito talaga tayo sa side ng karamihan ng mga Pilipino na sumusuporta sa ating Vice Presidente na si BP Inday Sara. Definitely Duterte Black naman talaga yung majority ngayon sa Senado, and it is not controlled by the Bangag administration. So yun ang dilema nila ngayon, kung paano nila kontrolin, kaya ano na lang ang pinagagawa nila. So i-discuss natin lahat yan. At ito nga, sa sobrang nilang pananakot, tumapang na tuloy yung mga senador na handa silang ididemanda. At yung mga kaso na yan naman ng mga plunder, kailangan niya na matinding ebidensya. Itong mga senador na to, may mga pera din yan eh. Kaya kaya nilang protektahan ang kanilang sarili kung makarating na sa Sandigan Bayan ang mga kaso na yan. Talagang didipinsahan nila yan. Kaya ngayon, tama rin yung mga desisyon ng mga senador na yan, na hindi sila umalis sa majority block. Kasi wala rin namang assurance kung pupunta sila sa minority. Sigurado ba sila na hindi ituloy yung mga kaso na yan na sinampa ng bangag na administration? Nandyan pa rin yan. Didemanda pa rin sila. Kaya it's useless kung lilipat ka pa doon sa minority. At nakakahiya. Bukod sa nakakahiya, makikita klarong-klaro dahil ang mga tao aware na sa sitwasyon. Hindi na sila inosente sa sitwasyon, lalo na may pronouncement na, especially si Camille Villar, na
masahol pa ni Judas yung lilipat, no? Masahol pa ni Judas yung mag-traidor sa Majority 13 or yung 13 Patriots. Ang iba naman Brave 13 ang pangalan. Sa akin 13 Patriots yun. Kasi sinakripisyo nila ang kanilang buong position nila as senator, at part of their life talagang sinugal na nila dito sa mga pangyayaring ito. So nakikita natin sa mga senator na hold on lang sila, kumakapit lang sila sa katwiran. At ito ang being a member of the majority bloc. So ang napaka mabigat na pangyayari yung revelation ni Senator Amy. But before that, nag-speech muna si Senator Rodante Marcolita dahil nga kasama na siya ngayon sa mga pinipersecute ng administrasyon dahil sinampahan siya ng plunder case. Imagine, plunder case doon sa donation. Paano maging plunder yan? Na nagbigay yung sina Mike Defensor ng donation para sa pagtakbo ni Marcolita sa pagkasenador. But nangyari yan before, bago magkaroon ng official na start ng campaign. So it is particularly a gift lang talaga. At pinapalabas silang plunder. Alam ba niyo yung plunder? Kung government funds ang ginagastos. At nakikita natin na yung pera na galing doon sa pundo ng bayan, yun ang ginamit. Kaya yun ang magiging plunder. Hindi plunder yan kung nagbibigay ako ng pera sa isang tao as a gift. Anong problema niyan? But i-consider nyo yan as plunder. Kaya malaking laban ni Senator Marcolita. At ang sabi, ang mga resounding pronouncement ni Attorney Rodante Marcolita na hindi siya matatahimik. I will not be silenced. Kasi yun ang purpose pag-sampa ng kaso ng plunder sa kanya para manahimik siya. Alam naman natin na napaka-aktibo si Senator Marcolita sa pagpuna kung ano man sa tingin niya ay may kamalian, may diferensya diyan sa mga pronouncement ng mga minority at yung mga ibang batas na sa tingin niya ay unfair para sa mamamayang Pilipino. Lalo na ito, nagpo-focus siya diyan sa energy bills. Kaya talagang sinasabi niya kung anong dapat na maibalik sa mga tao. Kaya medyo pinag-initan siya ng mga oligarko kasi binangga niya yung Meralco at hindi siya titigil. Sabi niya, hindi ako titigil. Huwag niyong isipin na sinampahan ninyo ko ng kaso, handa akong makulong. Pero napakalabo naman makulong yan dahil yung pera na yan dapat galing sa public funds at binibigay sa kanya na talagang for the purpose lang na nakawin yung pera. Pero yan, gift yan paano nga magiging plunder yan? Kaya malabo yung kaso na yan. At ngayon, nakakatawa pa yung DOJ, meron pa siyang whole departure order. Sa tingin nyo, magtatago yan si Marcolita sa mga kaso na yan. Abogado yan, kaya hindi yan mangyari. Haharapin niya yung mga kaso na yan. At yun ang lumabas sa kanyang bibig doon sa kanyang anong tawag nito, personal speech. May term dyan personal speech doon sa Senado. Yun ang sinabi niya. Talagang prangka ang pagkasabi niya doon. Medyo mahaba yung speech niya at malaman at sinabi lang natin kung anong buod doon sa
kanyang speech na binigkas niya dyan sa Senado. So, yun na, additional na mga senador na talagang pinersecute ng administrasyon na to for the purpose na sila ay matatakot. At sa pananalita ni Senator Marcolita, hindi siya natatakot at hindi siya mag-back down, no? Dahil lang dyan sa mga demanda na yan. So nakikita natin ang mukha ng administrasyon. At ito, unti-unting nabunyag. Nakikita kasi wala namang ibang senador na nagpahayag ng ganyan. Sina Joel Villanueva, as a matter of precaution, at si Chis Escudero at saka si Jinggoy, hindi sila nagsasalita with regards dyan sa kasong sinampa sa kanila ng ombudsman. Kasi nangamba sila, baka tuluyan silang ipitin. But they stood their ground by siding with the majority. At nandyan pa sila sa majority, talagang kinayuan nila ang kanilang mga posisyon. And I hope hindi sila mag-waver, patuloy sila na nandyan sa majority para makukuha sa Duterte Black ang majority dyan sa Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano. So, yun na nangyari doon sa speech ni Senator Rodante Marcolita. But ang pinaka-explosive na revelation, or sinabi nila propaganda daw yung video na pinalabas ni editorial video na pinalabas ni na Daryl Yap at saka ni Amy Marcos. Totoo namang propaganda yun. Kami dapat itong mga supporters ni Duterte, kung may kakayahan tayo magpalabas ng ganyang propaganda, ilabas na natin. Basta tulad din ng ginawa ni Amy na puro excerpts doon sa mga interview, mga sinasabi ng mga senators, sinasabi ng mga ibang mga individual with regards to the mga pronouncement na questionably at nagpapahayag ng mga balak na gagawin na ito nga yung Constituent Assembly, no? At iba pang mga pronouncement patungo dyan sa intention na yan na magkaroon ng amendment yung ating Constitution. At yan, kinukumpile lang yun, no? So, yung sinasabi nila na panggulo lang yun, hindi. Talagang linabas lang yung mga sinabi before mabuo itong kanilang plano na magkaroon ng Constituent Assembly para palitan ang mga articles dyan sa Constitution at particularly ang term extension at saka later on yung form of government. Yun ang target nilang gagawin. So ito, napaka-explosive ng ginawa ni Senator Amy Marcos dahil winasak niya ang kanilang plano at binulgar sa publiko kung anong plano. So ngayon, nagkaroon na ng popular sentiment kung anong balak nila para mag-perpetuate sa power nila, para hindi na sila bababa at patuloy na magiging Marcos ang namumuno sa bansa na ito. So, despite the fact, sinabi na nga niya na tinataguyod niya yung 1987 Constitution, which is unusual dahil yan ang Constitution na nagawa after sila ma-kidnap papunta ng US. Bago, yun ang result ng pagbagsak ng rehimen ni Marcos Sr. At siya, dinipinsahan pa niya yung Constitution na yan na pagharang sa plano ng mga bangag na to perpetuate themselves in power through term extension. So, nakikita natin yung pangyayari bago yan mabuo. At yung mga pag-uusap, mga meetings nila
nabubulgar din. No, na talagang pinasubalian ni Tuta Soto. No. Mga sinabi ni Aimee, masabi natin, galing din yan sa mga taong involved dyan. No. Meron pa nga mga sinasabi ni Risa Hontiveros na talagang pigilan ang pagbalik ni Sara pagbalik at pagtakbo ni Sara as president by 2028 because it is dangerous, clear and present danger na magiging presidente si VP Inday Sara by 2028 kasi alam nila pati yung mga makakaliwa, there's a big possibility na tuluyan niya mabuwag sa NTF-ILCA kasi siguradong ibalik yan ni VP Inday Sara. Kaya nangangamba yung mga komunista, mga NPA dyan sa Kongreson. Kaya talagang by all means pipigilan nila ang pagiging presidente ni VP Inday Sara. At ang pinaka main reason nila talaga, ang takot nila, ang main pangangamba nila dyan sa paging presidente ni VP Inday Sara ay ang mga kaso na isasampa doon sa involved sa flood control corruption. Kaya dyan sila talaga takot na takot. Kaya by all means pipigilan nila yan. At ngayon maganda yung ginawa ni Senator Aimee na yan lang talaga ang yan ang intensyon ng administrasyon na to para maiwasan ang mga demanda na isasampa laban sa kanila na malaking possibility na sila ay makukulong. So gusto nilang i-extend ang kanilang mga term. Sabi ni Aimee 3 years daw si BBM kasama tsaka yung mga local officials na for re-election, automatic na may 3 years na extension sa kanilang term at yung mga congressman. At meron pa siyang sinabi na gusto na itaas yung age requirement para sa pagtakbo sa isang presidente to 50 kasi si Inday Sara I think is 48. O hindi pa siya maging 50 by 2028. 47 o 48 si VP Inday Sara. So ma-disqualify na siya. Pero tandaan natin, yung mga bill na yan, yung mga amendment na yan, kung magiging parliamentary na yan, kasi yun ang target nila. Kasi parang parliamentary na rin ang ang form ng government kung ganyan. So si Soto talagang gamble na sa kanya. Sinugal na niya itong Senado para matupad yung balak na yan na magkaroon ng Constituent Assembly. So anong ibig sabihin? Yung mga senador siguro gusto nila na magkaroon din ng separate voting. So 3/4 sa Senate, then 3/4 din sa Kongreso. So, yung Kongreso wala ng problema kasi ang 3/4 I think is only 240,000 ang votes na kailangan dyan. So, ilan ba yung bumuto doon sa impeachment, articles of impeachment? 257. So, kuha na nila yan. Kuha na nila. No? At yung ang sinabi rin ni Aimee na yan ang pangatlong option na binigay yung assurance ng administrasyon na don't worry, wala namang eleksyon na mangyayari by 2028 dahil nga i-amen natin yung konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. So hindi na kayo ma-worried kung bubuto kayo for the impeachment of VP Inday Sara. Plus yung mga perks pa na binigay, yung lump sum na 20 million, merong pang MOEA na 5 million plus 200 million hard projects, yung mga flood control, mga projects sa barangay, plus yung assurance na
yung mga tumatanggap ng malita, yung mga contractor na napakarami diyan sa Kongreso ay hindi na matatakot na sila ay matatalo sa eleksyon dahil magkaroon ng term extension. Automatic na yan, term extension. Kaya yun ang dahilan na bumuto sila lahat. Pero ngayon, winasak ni Jaime yung Constitutional Assembly na yan dahil binulgar niya lahat. Walang ibang nag-iisip niyan kung hindi itong grupo ni Tuta Soto at saka si Pinky Lacson. Of course, kasama si Budjidi. Doon yan nagsisimula at malamang may kamay dyan si Bangag at saka si Martin Romales at saka si Sandro. Kaya kasama na itong NUP, Inapuno. Kasama yan kasi sila ang nagsasampa ng isang bill para magkaroon ng constitutional convention. Pati nga si Richard Gomez daw nagsasampa ng bill para sa constitutional convention. At meron pa daw isa nagsampa na iksian ang term ng mga senador to 3 years na lang. Each term, tapos 3 consecutive terms, kaya 9 years lang ang senador. Yun ang sinabi ni Jaime. So ito, may effort na talaga nung last year pa, 2025. At si Tito Soto, Tuta Soto, marami na yung mga TV interviews na nagsasabi na dapat na ibahin na or iamin na natin ang ating constitution. At dyan nagsisimula yung idea na yan, together with Budjidi. At yun ang revelation ni Senator Jaime na dyan sa Soler. Siguro pang ilang meeting na nila kasama si Budjidi at ito si Tuta Soto. At nakakatawa yung mga alibay ni Soto. Na doon daw, nagkabiruan lang sila. Nagkabiruan lang daw sila ni Budjidi. May Mendoza pa nakasama. At iba pa sigurong mga kasama nila doon. Hindi lang ma-identify. Malamang marami sila nag-uusap. Yun lang ang na-identify. At by accident daw na naligaw si Pinky Lacson kaya nasama siya sa meeting. Kaya kabubuhan yung mga palusot ni Tuta Soto at ni Pinky Lacson. Sinabi niya tinawag daw siya ng I think bodyguard ni or associate ni Tuta Soto kasi nagpunta siya ng Soler dahil meron daw stockholders meeting. Isipin mo, naligaw siya doon, tinawag daw siya, nagulat daw siya na nagmi-meeting na sila doon. At tinanong pa raw siya kung ilan ba ang laman ng yung bagong building diyan sa Fort Bonifacio, kung ilan ang seats para sa mga senator. Sinabi yata niya na 36, kung 36 ang senator. So, tamang-tama lang yung na yan, building na yan. So, isipin mo may number of na sila senators, biro-biro ba lang yan. So they're on the specific na talaga doon sa pag-uusap nila. At ito si Tuta Soto talaga, iba talaga yung utak na siya rin ang sumunog sa sarili niya. Sinabi niya biro-biro lang daw yung sinasabi nila. At dahil daw si Budjidi daw golf body niya, kaya doon sila nag-uusap sa Soler. Natural lang daw yun, nag-uusap-usap na golf body. May balak daw silang bibilhin na gold set. Yun daw ang gusto, yun ang main topic nila. Sinong inulol mo? Sinong linuko mo sa mga ganyang katwiran? Isipin mo, ginawa mong bobo yung mga Pilipino. Sabihin mo yan ang pinag-usapan nyo, hindi yung on us. Kaya napakawalang utak nito ni Tuta Soto. At saka si Pinky Lacson, naligaw lang ako, nag-uusap kami. Pero kasama sa usapan ninyo yung ilang seats ang bagong Senate building dyan sa Fort Bonifacio. Napakagaling naman. Biro-biro lang daw yun. Ngayon, nag-crop up din yung pinakita din doon sa video na totoo namang propaganda. Ano pa bang sasabihin natin? Dapat marami tayong propaganda na yan, basta base lang doon sa mga sinasabi nila. Yun ay ipapalabas na sa TV para malaman
sa social media para malaman ng mga tao na yan ang balak nila. Through research, makukumpile din natin yan at mapapakita. At yun ang ginawa ni Senator Amy Marcos. So, may sinabi pa siya during an interview doon sa video, lumabas na gusto nilang ibaba ang age sa mag-qualify for senator. For senator yun. Hindi yun for president. Kasi narinig ko yun ang sinabi niya eh. From 35 to 30 years old. Kasi para mag-qualify ang kanyang pamangkin na si Vico Soto. Tinanong ng anchor kung doon sa TV show na yun, baka ginawa mo lang ito dahil sa mapaboran lang yung yung pamangkin mo. Tumatawa lang siya. Yun ang doon, yun ang portion doon na nagsasabi siya na 35 to 30 years old na ang qualification, age qualification ng mga gustong tumakbo ng senator. But yung sinasabi nila na itaas to 50 years old ang qualification, age qualification para sa presidente, iba naman yun. Yun ang niya, ang reason niya, ibinaba nga namin yung edad sa Senate yun, hindi yun sa presidente. Yun ang sinabi mo. Kaya bukod yung pag sabi mo na itaas ang age limit, or it's not a limit kung sinong maging ma-qualify starting from 50 years old hanggang pataas na. Kaya ma-disqualify si BP Inday Sara. So yun ang isipin, mga sinabi pa parang sinister move na raw yung ginawa nila na pag kukwentuhan dyan sa Constituent Assembly. Talagang sinister move yan. Sinister move yun dahil habaan pa ninyo ang pagdurusa ng mga tao kung kayo pa rin ang namumuno dyan sa Senado at sa gobyerno natin in particular, kung habang buhay na kayo nandyan or pahabain pa ninyo ang paghihirap ng mga tao. Kasi wala kayong purpose na walang you don't have any purpose in mind, kumikita lang ng pera. At ito si Tito Soto talagang nagkukumahog ito na makalusot dyan sa mga hearing, upcoming hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi kasama siya sa diniliberan ng mga malita. Totally mademolish siya dyan kung matuloy yan. Kaya yung mga hearing dyan na lalabas yung mga 18 soldiers at magkaroon ng kanilang testimonya dyan sa BRC. Kaya yun talaga ang pinigilan nila. Kaya gusto nila talaga magpalit ng Senate presidency. At si Lacson doon din sa kay Bersamin na revelation na nakuha ni Leandro Levistoy, kasama doon si Lacson sa binigyan ng pera nung patakbo pa lang siya na senador during the midterm election ng 2025. Nakalista yan ang pangalan niya at si Tuta Soto. Kaya talaga gagawin nila yung lahat para mapigilan ang hearing na yan ng Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano. So yun ang reason dyan. Kaya yung revelation ni Senator Amy, which is a propaganda against dito sa mga kurakot na to, talagang mapipigilan yung attempt nila to amend the Constitution through Constituent Assembly. So napakaganda na nangyari. At ngayon, lahat ng mga senador nagsasalita na unethical daw yun, parang circus na daw yung ang Senado dahil pinalabas yan. Yung mga pinalabas dun, hindi naman si Amy nagsasabi. Yung mga taong naka-picture doon sa video na yun, sila rin nagsasalita. Hindi naman si Amy. Nagre-react lang si Amy na sinasabihan siya sinungaling. Pero sabi ni Amy, baliwala sa akin yan kung sinasabi nyo na sinungaling ako. Basta mangako lang kayo na mayroong election by 2028 at walang
term extension. Oh. Yun ang sinabi ni Amy. Okay na sa akin yan. Kaya nga, dahil nga may provision din sa rules and regulation dyan sa Senate na hindi pwedeng insultuhin or magsalita against fellow senator, pumayag na lang si Amy na i-withdraw. Dahil lahat gusto ipa-strike out yung kanyang entire speech. At mamaya, i-discuss natin yung objection ni Marcolita. Sila lahat. Yung una nagsalita, si Meg Zubiri, na di naman talaga siya papabor dyan sa term extension or constituent assembly. Kaya ayaw niya ng amendment sa constitution. Kasi siya raw ang isa sa tumatayo dyan sa People's Initiative na nangyari. Totoo naman yun. Pero ang tanong ko, bakit nandiyan ka pa rin sa administration? Kaya nga natanggal ka na Senate President dahil dyan. Dahil sumang-ayon ka dyan sa pag-question sa People's Initiative. Kaya hindi na yan natuloy. At yung mga hearing ni Bato with regards dyan sa excuse yung mga hearing ni Senator Bato tungkol sa drugs, yung revelation ni J.M. Morales, the PDEA agent. Kaya yun ang dahilan na napalitan ka ni Chis Escudero. Pero hindi ka umalis sa majority, nandiyan ka pa rin. So nakita na kung gaanong klaseng prinsipyo ang meron si Meg Zubiri. Basta makikinabang siya kahit na pinupuhiran na siya. Stick out pa rin siya. Nakita mo naman yung nangyari sa during the campaign na gustong itaas ni BBM, gusto ni Meg Zubiri itaas ang kamay ng kanyang ama na si yung tatay niya for governor dyan sa Bukidnon. Pero hindi man lang inabot ni BBM ang kanyang kamay. Ayaw. Binasiwas pa yung kamay niya para hindi siya mahawakan ng tatay ni Meg Zubiri. Yung sign na lang yun, ayaw na ni BBM sa inyo. At pinipilit pa rin niya ang sarili niya dyan sa majority dahil nakikinabang siya sa pundo. At nakikita natin ang botohan. Ano nangyari? Nag-abstain siya. Later on, kung sa tingin niya na merong offer sa kanya, pupunta na rin siya doon sa minority. Yun ang nangyari. JBRC ito. Tapos sinabi niya, wala daw pinag-usapan na constituent assembly dyan sa mga minority senators. Maniwala ako sa inyo. Meron na yan. Pinafinalize nga yung meeting ni Tuta Soto kay Bujidi. Pinafinalize nila kung paano ang gagawin na para ma-operationalize nila yung constituent assembly. Kaya panay ang meeting nila dyan sa Soler. Pero nag-leak out yan. Alam naman natin si Amy, napakatagal na politiko yan. Meron pa rin die hard sa kanya ng mga tao na yun ang nagbabalita, nakasama doon sa hearing na yan or meeting na yan dyan sa Soler. Kaya nabubuking. Kaya hindi ako maniwala na hindi nyo alam na may CONUS. Kasi yun ang in-insist, hindi namin pinag-usapan, pati si Sherwin Gatchalian. Kaya nga masigasig kayo nabawiin talaga yung leadership dyan sa Senado. Kasi alam ninyo kung anong target ninyo. Constituent Assembly. Kaya pumapapil ng husto si Sherwin Gatchalian. Ito naman si Sherwin, alam naman natin kung anong ginawa ng tatay mo. Diba? Ang daming tax evasion cases niyan. Si William Gatchalian. Ang daming kalukuhan ng ginagawa yan. Ultimo mga Chinese communities ayaw sa kanya dahil nga sobra ang korupsyon yan ginagawa ni tatay mo. At hanggang ngayon, yung mga anak, ganun pa rin yan talagang sila nakikinabang sa korupsyon ng ginawa ng tatay nila. Kaya hindi magpagtiwalaan yan. Kita mo yung reclamation dyan sa Manila Bay. Napakalaki ng reclamation nila dyan. I think yung fronting
dito sa may CCP papunta doon sa taas sa Poc Arts. Yun ang sa kanila. Diyan sa Biview. Yung hotel diyan, doon yan ang napakalaking reclamation yan. Na ayaw nga ni President Duterte noon aprubahan. Naaprubahan na yan later on pagkatapos ng term ni President Duterte. Kahit inaprubahan na yun ng NIDA, marami na nag-approve, hindi talaga niya pinirmahan yan. Kasi alam niya may corruption dyan. Dyan sa mga projects na yan. Kaya ngayon, namayagpag siya ng gusto. Gusto ng mga senators na siya ang itutulak being Senate President na hindi naman siya abogado. Paano siya magkakandak ng impeachment hearing kung hindi naman siya abogado? Kasi hindi lang naman sa procedure ka mag-focus. Kasi yan sigurado yan, may lapel yan sa tenga na yun ang sasabihin ng mga abogado niyang mga consultant niya kung mayroong mga questions na mangyayari din sa floor. Halimbawa, mga objections. Kasi yan, bago ka mag-decision yan, meron ka mga president na i-mention o bakit umabot ka sa ganyang desisyon. Kaya hindi pwede talaga hindi abogado. At abogado na marunong, na may talino. Tulad ni Enrile. Yung mga ganyan. Ganon din si Cayetano. Ang even si Escudero, kayang-kaya nila yan. Nakita mo naman si Chess yung nagkandak siya ng impeachment hearing. Talagang sinunod niya kung anong rules dyan sa impeachment trial na yan. At yan din ang magaganap kung si Senator Cayetano ang magdala ng impeachment. At ito, maraming nagtatanong, bakit si Cayetano parang pumapabor sa majority? Ganyan lang yan. Kailangan manimbang ka para hindi magkagulo yung Senado. Kasi kung maraming altercation, maraming debate na hindi mo makontrol, kailangan kontrolin mo yan. Kahit na sabihin mo may bias ka, dahil nga Duterte black naman si Cayetano, kailangan timbangin mo yung mga pinopropose o mga petition or whatever na binibigay ng minority para maging balanse ang hindi magkagulo yung Senado. Na sinasabi nila na bumagsak na raw. Bumagsak na raw ang tawag nito, ang dignity ng Senado. Dahil nga 2 linggo pa lang si Cayetano, bagsak na kaagad. Kaya doon sa pinapakitang video, tamimi sila. O yan ang simula. Nasabihin ninyo na hindi natake ang Senado, na stage lang yung sinasabi niyong putukan. Nakita niyo, binugbog si Terence Lim na security, empleyado ng Senado. Binugbog ng mga NBI, nakita ninyo, parang mga goons ang mga NBI ngayon. Ganyan ang mga NBI, talagang goons na talaga. Na ito, mga saan ito pinulot ni Matibag. Kaya nakaka-insulto yan sa mga NBI agent na matagal na sisikap na ma-preserve ang kanilang prestige as isang institution na professional at mataas ang integrity at talagang compassionate at sumusunod sa batas. Nakita mo na anong klaseng mga NBI agent yun. Talo pa yung mga pulis na mga goons. Kaya nga yung salita ni Senate President pro tempore na si Loren Legarda, hindi daw niya malaman kung saan galing yung mga tao niya. Ayaw niya i-mention na NBI kaya hindi ka paniwala na mga NBI yun. Sabihin ng iba, pero NBI sila may mga ideas So marami palang demonyo dyan sa NBI. Sa pagkangayon, nakakaano naman yan, nakakamasakit isipin kasi marami rin tayong kamag-anak dyan sa NBI at kahit sila nagsasabi bakit ganito na nangyari ng bureau natin na matagal na nating inalagaan na maayos yung pangalan at maraming mga taong dumaan dyan sa NBI na matitino, maraming mga tauhan dyan hanggang ngayon ay matino pa rin at professional at nasasaktan sila na
sa national TV makikita yung asta ng mga NBI agent. Nakita mo yon. Pati yung gusto nilang i-deny na hindi talaga pumasok sila sa premises ng Senado. Sabi ni Marcolita, hantayin ninyo doon sa ipapakita nilang mga video clips, mga CCTV nakuha na to prove na talagang pinasok sila ng NBI para nga kunin nila si Bato. Buti napigilan ng USAA ni Aplaska nga ngayon ay nakademanda, nakasuspended pa. Na hindi ayaw naman i-recognize ni Alan Peter Cayetano dahil wala namang karapatan ang ombudsman na mag-suspende, na hindi naman yan sila ang nag-employ kay Aplaska kung hindi ang Senado. Nakita mo, pinasok na yung Senado ng mga NBI, tapos sabihin nyo na hindi inatake ang NBI ang Senado. Kaya nga ang sabi ni Senator Cayetano, the next day talagang nagkaroon na sila ng armas. Baka pasukin na talaga sila at mahigit pa sa bugbog ang gawin nila. Baka babarilin sila na yun talaga ang purpose. Naka bulletproof vest na rin yung mga USAA. Handa na silang dipinsahan ang Senado kasi yun ang mandato nila . At hindi lang naman bureau or department ang Senado. It's one of the branch sa government natin. Judiciary, Senate, at or Congress, and then the executive branch of government. Hindi lang yan departamento o bureau. Talaga gustong wasakin ng isang branch ng ating democracy, which is the Congress or the Senate. Nakita na natin kung anong klaseng government ito. Lahat na weaponize na. At tama yung mga sinabi nila Mike Defensor ni Basti Duterte na talagang martial law na ito, hindi lang diniklara formally. Talagang martial law dahil lahat pwedeng kasuhan. Lahat pwedeng huhulihin. Ultimo yung senador na walang warrant from the local court ay gustong hulihin. Sinasabi pa ng fugitive. Na sinasamba nila yung dayuhan na korte na wala naman tayong treaty na sa pagkangayon. Nakita mo? At ito, sigway lang tayo ng konti. Ang Supreme Court hindi makalabas-labas ng desisyon, matinding argumento kasi yan, tinakot din yan or linagyan din ng pera. Walang imposible kay Lisa Aranita. Yung mga justices dyan, sigurado ako dyan na yan ang nangyari. Mayroong mga balita ng ganyan na galing din sa loob ng judiciary, di umano ng mga empleyado dyan na talagang tinakot ang mga justices at nakakatakot yan para sa demokrasya natin. Na the last bastion ng ating demokrasya, which is the Supreme Court, ay under siege na rin sa sobrang pananakot ng executive ng Malacanang. Kaya hirap na hirap sila magbigay ng desisyon. Kasi it will be written in history kung i-allow nila talaga na legitimate or valid yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang dilema ngayon ng Supreme Court. Kaya nakita mo yung botohan, ayaw magbigay ng TRO. Sign na yun na talagang either mayroong malitang na-deliver or natatakot yung mga associate justice dyan sa Supreme Court. So ganyan yan. So balik tayo doon sa sinabi ni Senator SP Alan Peter Cayetano. Kung tatanungin na hindi nakita ba niyo yung ginawa sa security, kung anong ginawa, bugbog, gusto pang hulihin, buti sinakluluhan ng mga security din. Nakita mo ngayon, yan ang objection. Lahat pala nag-o-object, nag-file ng kanilang
sumusuporta sa sinabi ni Mig Zubiri. Ngayon, hindi nga ako maniwala na si Mig Zubiri hindi nalaman yung totoo yun. Totoo yung sinasabi mo na kumampi ka noon sa People's Initiative. Pero ang tanong, ano kayang dahilan? Bakit ngayon bigla ka nag-minority? Alam niya na magka-constituent assembly. Wala daw pinag-usapan. Hindi ako maniwala. Kaya nga kayo, nakikita sa inyo na napakasigasig ninyo. Gusto talaga niyong tagalin si Senator Alan Peter Cayetano para mapalitan ni Sir Wen. Para ayahay na kayo. Makalusot yung Constituent Assembly. Yun ang pangako. Kaya naging solid sila sa ganyan na magkaroon ng term extension. Walang problema. Hindi tayo delikado for the election sa 2028 kung kakampi tayo dito sa administrasyon. Kasi wala nang eleksyon. Ngayon, nang binulgar ni Amy, nagagalit sila. Talagang galit na galit sila. Nag-o-object kami. Yung propaganda naman ang editorial video na yan. Talagang propaganda. Para mawasak kayo. Yung mga magnanakaw diyan sa minority ngayon. So, nagulantang talaga sila sa revelation, sa presentation na video ni Senator Amy. At nangako sila na hindi talaga sila kasi yan ang gusto ni Amy at na wala nang hindi sila susuporta sa Constituent Assembly as well as magkaroon ng election talaga by 2028 na hindi ako maniwala sa mga senator na yan na sa minority. Tutuloy pa rin nila yan. Kailangan talaga ang mga tao magrarally na tulad ng People's Initiative na sinimulan ni President Duterte noong January. Kukontrahin talaga yan. Pag hindi natin kukontrahin yan, talagang sisibol yan dyan sa Senado. Ipipilit nila yan. Ipipilit talaga nila yan. Sa House of Representatives, buo na yan nakita natin. Pero ngayon, nabuking na sila. Kaya ang kulang lang dyan, ang mga tao lumabas para mag-demonstration dyan or mag-rally against Constituent Assembly. At ito, isa sa mga alas na nakikita natin itong pagtayo ni Senator Rodante Marcolita. Tangay-tangay ni Senator Marcolita ang suporta ng mga Iglesia ni Cristo members. Kaya kung yan ang lalabas by the millions, na I think gagawin nila yan. Kasi there's no other way. Kailangan mga tao talaga ipapakita na ayaw talaga nila. Formally ipapakita through rallies. Babalik ang rally against yan sa Constituent Assembly tulad ng People's Initiative. Kasi kung hindi gagawin yan, talagang itutuloy nila yan. Kaya dapat mag-organize na. Sa tingin ko, hindi naman kasi doon sa saganang yung programa nila sa Net 25, sinabi na rin nila yan na parang kailangan na natin lumabas para nga ihayag ang ating damdamin tungkol against dyan sa Constituent Assembly. Yun ang sinabi ni pangalan nito. Kasi sa mga angkor yan sa saganang mamamayan ba yun? Ng Net 25 ng Iglesia ni Cristo. So malamang kung lalabas yan plus yung mga DDS, yung mga against dyan sa Constituent Assembly, sabihin na natin yung Iglesia ni Cristo doon sa Quirino Grandstand kasi kaya nilang kumuha doon ng permit. Ang mga DDS, other supporters ni mga parallel groups na sumusuporta kay VP Inday Sara, dito na sa EDSA, People's Power Monument, at saka dito sa EDSA mismo, EDSA Shrine. Punuin natin yan ulit para makita nila ang galit ng mga tao sa kanilang inambisyon o binabalak na Constituent Assembly at no election ngayong 2028 para hindi makatakbo si VP Inday Sara at maiwasan yung demanda na aabutin nila. Ito sa pagdemanda nila kay Senator Marcolita, lalong tumatapang yung tao. At kung yan ay magiging vice presidente,
Kahit sabihin natin na si Sara ayaw ng revenge, hindi ako maniniwala. Hindi naman revenge yan eh. Hindi revenge yan. Talagang hinahabol natin yung mga nakasala o na nagkamal ng maraming pera, mga taxes natin para gamitin sa kanilang sariling kapakanan. Wala namang hindi unusual yan. Hindi yan revenge. Talagang gusto lang natin ipataw ang tamang hustisya. Dahil sila ay nagnakaw, kailangan sila mananagot sa ginagawa nila. At sila ay makulong. Yun ang kinatakutan nila. Kasi ayaw nila maglayasan. Sa dami nila, gusto nila maglayasan ito sa bansang ito. Which is their option na talaga. Kung magiging presidente si BP Inday Sara. Yan, isa sa mga option na nakikita na natin. Kasi marami sa mga congressman yan nagbilihan ng mga properties sa Europa. Yan ang katotohanan dyan. At kumukuha ng mga secondary citizenship. Mga citizenship dyan as investor ang pasok nila doon para sila ay maprotektahan sa mga bansang iyan at hindi ma-extradite kung magkaroon na ng kaso dito sa Pilipinas. Maalala natin yung si Bautista, yung Comelec chairman, nasa US, buti na demanda siya doon. Kaya nagtatago siya, hindi naman siya na-extradite sa Pilipinas. Pero may kaso siya sa Amerika, kaya hindi rin siya nakakalusot. So, yung mga revelation ni pronouncement ni Senator Amy, sa tingin ko, yan ang initial na nagwasak sa kanilang balak. At kailangan i-follow up natin yan. Kailangan bukod sa pangangampanya natin as President ni BP Inday Sara, ang main purpose natin kung magkaroon ng mga rally, ng mga supporter ni Inday Sara at yung mga taong sumusuporta din sa kanya, kailangan mag-rally na talaga. Na yan ang isisigaw na ituloy ang eleksyon sa 2028 as well as sawatain or hadlangan ang pagkaroon ng Constituent Assembly sa mga corrupt na senador at congressman dyan sa Kongreso. So yun ang dapat na maging topic. Hindi pwede yung hindi tayo magsasalita at manahimik lang. Kasi itutuloy na yung bangag yan. Itutuloy talaga yan. Naghahanap ng paraan yan na matuloy yan. At isa nga dyan sa pagpalit ng presidency. Kasi hindi na mahahawakan natin ang gusto natin mangyari kung iba na ang presidente dyan sa Senado. Malaking possibility na pilitin nila na makonvict si BP Inday Sara para hindi na talaga makatakbo, di ba? Pero kung sa ganyang numero, wala lang talagang bibigay ng mga majority senators, malabo na silang manalo. At yan, medyo mabilis ang takbo ng panahon at hindi pa solido yung mga balak nila na gagawin. Mauunahan pa natin dapat yan. Dapat yung Greens Coalition schedule na ng rally throughout the archipelago, Luzon, Visayas and Mindanao para marinig nila ang hinaing ng mga tao laban dyan sa Constituent Assembly. So yung laging sinasabi ni Risa Ontiveros na nawala na yung dignidad. Kailan ba nawala? After 2 weeks, yung pag-upo pa lang ni SP Cayetano, nawala na. 2 linggo lang. Anong sagot ni Cayetano dyan? Matagal na yang nasira. Noon pa, nung kayo ang may hawak ng Senado, si Tuta Soto pa at saka si Pinky Lacson. Yun nasisira. Tapos sabihin nyo na wala ang dignidad ng Senado dahil sa nangyari dyan, na inatake naman talaga. Yan ang gusto nyong narrative. Pero doon sa objection ni Senator Marcolita, sinabi niya ang dahilan na nawala ang dignidad 9 months ago nung pinalitan si Chis Escudero ni Tuta Soto na pilit ninyong linihis ang investigasyon dyan sa flood control controversy. Yun, doon nawalan ng dignidad ang Senado at nawalang
trust and confidence sa mga tao. Hindi na sila naniwala sa Senado dahil nga sa paglihis ng mga investigasyon, pagtakip doon sa mga involved dyan sa flood control controversy. Diyan nagsimula. O yan, doon sila tinamaan ng gusto. Hindi makasagot-sagot. Hindi ba totoo yan? Sa paghawak nyo ng Senate Presidency si Tuta Soto, doon na sira. Doon talaga bumagsak ang dignidad. Kaya mga tao galit na galit sa Senado. At ngayon, unti-unting binalik ni Senate President Cayetano at ang majority ang trust ng mga tao sa pamamagitan ng pagkandak ng BRC Blue Ribbon Committee hearing dyan sa flood control. At dyan makikita na natin. I hope bago mag-recess ngayong June, I don't know kung may oras pa ba, schedule na yung Blue Ribbon Committee hearing ni Pia Cayetano. Pwede naman sabay-sabay yan sa impeachment. Dalawang hearing, yung sa impeachment at saka yung sa flood control controversy. Yun ang dapat gagawin. Tingnan natin. Kaya ngayon talagang panic mood na yung Malacanang dahil mahahayag na ang mastermind na si Bangag. At pwede na mag-testimony si Saldico na gustong pigilan nila na bawal yung video conferencing, bawal yung remote testimony. Kung aprubahan niya ng majority, wala rin. Talagang matuloy ang testimony ni Saldico dyan sa Senado during kung mangyayari mayan Blue Ribbon Committee hearing. So yun ang antambayanan natin. So ngayon nagbabalak pa rin sila. 3 beses na nilang gustong pagalasikin si Alan Peter Cayetano. Ngayon gusto pa nila na ilabas din daw yung warrant of arrest ni Bongo. At sabi ni Claire Castro, hindi na dapat magsalita ang gobyerno. Isipin mo yun, katrayduran. Sabi ni Claire Castro, hindi daw dapat tahimik na lang daw ang warrant. Malaking pagkakamali daw yun na sinabi. Gusto ninyo na mag-aresto na walang ipapakitang warrant tulad sa nangyari ngayon? Na yung warrant ni Trillanes hindi mapakita-kita kasi walang warrant na matino eh. So yan ang gusto nilang mangyari. At ngayon ito, aware na tayo kung anong gagawin nila. Talang gusto nilang kidnapin si Bato at saka si Bongo. Kaya despite all of this threat, laban lang sina Bato at si Bongo. I hope yung ating Supreme Court will favorably decide in favor of Senator Bato to invalidate the warrant of arrest issued by the Supreme Court. I mean the International Court of Justice. No, not ICJ, International Criminal Court, ICC. So, yan ang dapat nating antabayanan at aware tayo sa mga pangyayari para maagapan natin. At mabigyan natin ng awareness yung mga tao na yan ang binabalak ng pamahalaan na to. Walang tigil na pagbabalak na matakpan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-amen ng ating konstitusyon through Constituent Assembly. So, ito, I don't know kung anong susunod na gagawin nila ng Bangag na administration, but definitely meron pang gagawin yan. Kasi ang dami nilang matamaan. Isipin mo, ipatawag mo si Amina Pangandaman. O baka makabral din yan. O si Bersamin. O si Adrian Bersamin. Isipin mo nung hearing ni Lacson, hindi man lang tinawag yan. Nandyan present para mag-testify. At saka si yung matanda. Yung bumaliktad na dating Supreme Court Justice. Nakakahiya sa mga justices sa korte yan. Na na-involve ka sa isang napakatinding corruption. At ito nagsasalita pa against sa BP Inday Sara at sa mga Dutertes. So, parang nakarma itong matandang ito eh. Nag-resign. Hindi naman si Bongbong nagsabi sa kanya, si Rason nagsabi nag-resign na daw siya. Nakita natin ang laro.
So, ito, ah, tingnan natin bukas kung anong development, but still, fighting pa yung majority nating mga senators. At I hope they will not waver, they will continue to fight, to stand their ground, at itayo ang dignity ng Senado na matagal na sinira ni Tota Soto at ni Pinky Lacson. Sipin mo, partial report lang. Oh. Sabi pa pala ni Senator Marcolita, ngayon panay ang reklamo ninyo tungkol sa pinalabas ni Senator Amy na ano raw, unethical, na parang circus daw, ginawa na ni si Mick Zubiri, galit na galit. Akala mo hindi ka balimbing. Oh, tingnan natin kung tagilid na si BBM, lilipat ka dito kay Sara. Sabihin mo na naman na taga Mindanao ka, na hindi mo talagang kakampihan ang pagpalit ng konstitusyon at pag-impeach kay BP Inday Sara at taga Mindanao ka. Sigurado yung sasabihin mo yan. Oh. Isipin mo, nandiyan ka sa minority. Ba't ayaw mo kumumpi na lang dito sa majority at sabihin mo ang gusto mong sabihin? Kasi opportunista ito si Mick Zubiri. Kung nasaan yung magandang daloy ng biyaya, doon siya kakampi. At katulad din yan ng mga ibang congressman dyan. Halos lahat ng congressman, yung bumubuto lang against sa impeachment, yun lang ng 25 congressman ang matitino. Ang lahat na tumanggap yan, dapat mamarkahan natin yung mga yan. So, yan ang sinabi ni Senator Marcolita. Nung si Pinky Lacson nagbubunyag ng kanyang involvement yan sa plunder na yan, yung allocable na nakapangalan kay Congressman Marcolita pa. Yan ang binubunyag niya. Pero wala namang nagsasalita si Senator Marcolita sa defense. Pero hindi yung mga pinagngao-ngao doon sa nakaraang reklamo ninyo. Doon sa propaganda. Para tuluyan na kayong masira na pinalabas ni Senator Amy. Ang dami yung pronouncement outside of the plenary hall ng Senado. Ayaw niyang sabihin dyan sa mismong session ninyo dyan sa Senado. Nakontento kayo na sabihin doon sa labas. Kasi hindi na makakasagot ang pinagtungkulan ninyo sa mga reklamo ninyo. Kaya nga sabi ni Senator Cayetano, dito niyo sabihin. Huwag doon sa labas dahil walang mag-o-object niyan. Ngayon, nung pina-strike out yung video ni Senator Amy, pumayag na lang si Senator Amy, but nabulgar na lahat. Nagkaroon na ng epekto at nagkaroon ng pananalita yung mga senator na nasa minority na ayaw nila na walang eleksyon. At hindi sila susuporta dyan sa Constituent Assembly. At least napag-commit sila. Kung babaliin naman nila yan, babalikan sila ng mga tao sa mga sinasabi nila. Ganyan lang yun. At least may effect yung sinasabi ni Senator Amy. Ngayon, I hope na patuloy yung gagawin na Amy. Alam naman ninyo na ayaw ko talaga bumuto ng mga Marcos. Kasi anti-Marcos talaga ako. Kaya I hope na may maiwang medyo matino-tino na Marcos. Ito, ginawa niya ito dahil talagang lulubog ang mga Marcos. At nakita na niya ang epekto nung pinatalsik sila. Siguro, gusto niya maging safe ang kanyang pamilya. Bahala na yung mga kapatid niya na talagang sobra ang pagnanakaw dyan sa pundo ng bayan. Ngayon, kanya-kanya na lang sila na pagprotekta sa kanilang pamilya. So, yun ang nangyayari dyan. So, antabayan na lang natin ngayong araw na to kasi meron pa rin bukas kung anong mangyayari dyan sa hearing ulit sa Senado. At by Wednesday, dahil holiday, wala. Babalik sila sa Thursday, I think. So,
patuloy natin antabayanan ang mga balita dyan sa Senado natin. So, medyo matibay pa ang 13 Patriots natin, walang nagpatangay at patuloy lumalaban at hinaharap itong hamon sa kanila na alam naman nila na nasa likod tayo ang totoong taong bayan. Kasi sa totoo lang, ilalabas sana yung survey na mayroong survey ang pulsisya na ayaw ilabas na almost 70% ng mga Filipinos are pro Duterte. 70, you can imagine, napakataas. 65 to 70% ang pro Duterte na hindi pinalabas sa survey. Pero nakita ko yung survey na official. I hope hindi naman yung rig, pero nagpapakita kasi well-meaning na politiko na yan ang lumabas sa survey, pero hindi nga kasi yan nagbabayad yung Malacanang. Ayaw nilang ilabas yung survey na yan. So marami naman nakaalam with regards to that survey. Maraming naka-witness pero ayaw nga ilabas kasi siguradong masisira sila. So ngayon hanggang dito na lang tayo sa episode na to. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds. Pero bago tayo lumisan dito sa Justin Talk News Feeds, pakipindot naman yung like and then paki-share naman this video. If you like this video, share it to your friends, and if you are new to this channel, if you have just visited Justin Talk News Feeds, paki-subscribe naman. Kahit pa isa-isa lang, okay lang. Para naman lumago itong napakaliit nating channel. So maraming salamat sa inyo. I hope you will follow Justin Talk News Feeds. At good afternoon sa inyong lahat. Salamat po at God bless.